Salamat po. Grabe naman yung sana all. So, magandang hapon po, brothers and sisters. Pakilakas nga po. Good afternoon. So, brothers and sisters, ito po'y, kung mapapansin po ninyo, dati po ay 12 talks po ito. Sumapalag po kayo, ginawang 8 na lang. So, para bang, ano ba ito? Pwede palang bawasan. Sana nung 5 lang, 5 talks, pwede na, tapos na. Hindi pwede po. Ang title po ng talk natin is Transformation in Christ. Ayan. Pwede po nating basahin yung Romans 12:2. Pwede po ba sabay-sabay? Do not conform yourselves to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. Ang galing, ano? Tama-tama po kasi, kung mapapansin po ninyo, baka naman sabihin nyo, kailangan ba talagang magbago? Alam po nyo, brothers and sisters, bago ako mag-umpisa, pakilala ko muna yung aking may bahay. Saan naman tigil? Hindi na kasama bro ang picture. May picture ng ano? May picture ito ng ano ng family. Pero dahil wala, sige, okay lang. Kasi meron akong kwento po na yung pamilya ko po. Before pala ako magkwento, no? Kung maalala po ninyo na nung binata, dalaga po kayo, meron kayong, ang tawag ito? Meron kayong inaay or pinaplano na mag-asawa. So, nung po, dahil mahirap nga po kami, taga Cebu po ako, aking may bahay si Chari, taga Batangas. Tapos, nagkaroon po kami ng pagkakataon na magligawan. At nga, yun nga po, sinagot ko siya nung nanligaw siya sa akin. Ako pala pero sigurado po na hindi ako tinutukan ng kung ano man. So sinabihan lang ako ng okay, tayo na. So brothers and sisters, ang plano ko po talaga before na, kasi taga Cebu nga ako, sabi ko, kailangan mas gumanda ang buhay. Dahil mahirap nga eh. So finally po, nakapili po ako ng may bahay na naintindihan ako. By the way po, 1983, so mahabang kwento, maraming salamat po. 1983 po kami nagkita dahil nagkita po kami sa isang company. So isa lang yung kumpanya na pinagtatrabahuan namin, so nadidevelop po. At nung nakita ko nga siya, ay patuloy po kami na naging kami nga. So, biniya po kami ng 3 anak. Actually po, yung una naming anak ay 39, tama ba? 39 years old. And 38 yung sumunod. 37. Tapos ang gap po noon ay 16 years. So, meron kaming anak na 20 years old. 21, magto 21. So, ganun kabait ang Panginoon. Nasa nasa Couples for Christ kami 1994. Medyo talagang nandiyan na yung dalawang naming anak. Tapos ang hirap. Sabi ko, ano ba naman itong Couples for Christ? Sabi nila, nung nag-evangelize sa amin, magkakaroon doon ng panibagong friends. Tapos kung ano man yung meron, sabi ko, marami na akong friends. Sobra-sobra na. May panibagong buhay. Ito nga po, nung una hindi ko na-appreciate ito. Yung Couples for Christ. Dahil po mayroong CLP, kami po umupo din dyan. Actually, tanong nyo sa akin, magagaling ba yung speaker noon? Tanong po nyo sa akin. Magagaling ba ang speaker noon?
magagaling po sila. Sobrang galing. Ako po lagi pong natutulog. Kinukurot ako ng aking may bahay. Sabi niya, oy, gising na kasi, ang galing may speaker. Ganun ba? So actually, ayaw ko nga ng couples. So si Chari, gusto talaga yung couples. Finally po, wala po kaming absent sa CLP. So sa Christian Life Program. Ngayon po, nung So, nung transformation ng pag-uusapan, siguro nung umpisa yung God's love, pansin po niyo yung God's love na, ano ba ito? Parang wala lang dating. Sa akin po talaga, halos walang dating yung lahat. Hirap na hirap ako. Even yung transformation. Bago ako na-transform po, after ng talk, dahil may prayer, doon po ako nag-iisip, malaki pala ang talagang pag-asa kung meron kang iniisip. Katulad po nung first reading na pansin po niyo ngayon ng panahon, kumusta po kayo sa flood control? Diba? Ang hirap. Sabi nga natin, ang yaman pala ng Pilipinas, pero ang dami naghihirap. No? Pero tandaan po natin, brothers and sisters, hindi po yun ang topic natin. Kinukwento ko lang po na kumusta naman, ano na ba meron ngayon? So hirap na hirap po tayo. Paano ba yun? Paano ba yung buhay natin? Ano ba yung next generation? So very simple. Sinabi ng Panginoon, huwag po tayong magpadala. Sa anumang senaryo, anumang sitwasyon ngayon, lagi pong isipin natin na sana maging mabuti yung kinabukasan natin. Amen po ba? Pakisabi nga po sa katabi, Amen? Amen. At salamat, nandito ka ngayon. Pakisabi nga po, salamat, nandito ka ngayon. Di ba? Kasi, alam po ba ninyo na merong makwento lang no na ako dati talaga, sabi ko, maswerte naman o mapalad ako dahil meron akong kabiyak. Di ba? Amen ba? Meron bang handmaids of the Lord? Wala, puro couples po ito. Ayan. Praise God. No? So, meron pong kwento doon sa, para mabilis lang na mas maintindihan, yung story of the blind man. Yung the story of the blind man, napakaganda po itong kwento na to. The story of the blind man, binasa ko ito sa Bible, tapos sabi ko, grabe pala, no? Ever since pala, yung since birth, siya bulag. Di ba? Parang tayo din, no? Marami na tayong alam. Pumasok tayo sa Christian Life Program, maaaring marami na tayong alam, pero hindi natin alam kung ano pa yung mga plano ng Diyos. Pero dito, ibinigay sa atin ng Panginoon ito, para katulad po ng blind man. Yung blind man, since birth, hindi siya, bulag po siya. After mga ilang panahon na matanda na nga siya, binata na siya. Ito po yung nangyari. Jesus opened the eyes of the blind man. The blind man must not heal in an instant, but through the process. Di ba po, brothers and sisters? Pansin nyo, nung God's love, may naisip pa kayo, makatapos kaya ako dyan? Di ba? Kami po ni Chari, hinuhubog po talaga. Ang ganda po ito ng Couples for Christ eh. May process po. So hindi naman po kayo magtapos sa top 1, sa God's love lang, tapos na kayo. Tama po ba, bro? Mga sisters, tama po ba? So, parang grade 1, may graduation. So may dedication time mamaya. At napakasarap pa naman ng food na hinanda nila. No? So yun po yung kwento dito na binuksan ni Jesus ang mata ng bulag na lalaki. Ang bulag na lalaki ay hindi agad-agad gumaling. Ngunit sa magitan ng isang proseso, tama po.
So, the next po, when people asked the blind man who cured him, he responded by saying that he was cured by the man called Jesus. Dito po, tuloy-tuloy yung kwento na para mas mabilis siguro pag ikukwento ko ng mabilis. Kasi kapag tinanong po siya ng mga tao kung sino nagpagaling sa kanya, sumagot siya. Ang lalaking tinawag na Jesus ang nagpagaling sa akin. Even siya po, hindi niya alam kung sino si Jesus. Mabuti nga po tayo, meron tayong di ba? God's love, and then who is Jesus Christ? No? May absent po ba noon? Kasi kung may absent po noon, magtutok po tayo ng who is Jesus Christ. Hindi po. Tuloy na po tayo, no? And then the next slide is when pakibasa nga po para mas tayo. Na maintindihan po natin. When the blind man was asked for the second time who cured him, he responded that the man was a prophet from a man called Jesus. The blind man now prophesies he is a prophet. Kasi yun lang yung alam niya eh. And then, brothers and sisters, ganoon din po tayo. Dito po, maraming mensahero po dito na siguro may napupulot po kayo. Ano napulot niyo? Mga joke? Di ba? Maraming jokes siguro na na-receive kayo, pero maaaring hindi lang yun na hindi nyo type, so hindi nyo kinuha. Pero most probably po, may nakuha po kayo. Amen? Parang mahina yata yung amen. Amen? So, meron po tayong nakuha, no, na mga biyaya na galing sa Panginoon. When people asked the blind one who cured him, he responded by saying that the was cured by the man called Jesus. Dito po, lahat po tayo, pag tinanong nga po tayo, di ba? Itong kwento, may tinagalog po kasi ako dito eh. Kapag tinanong ng mga tao ang bulag kung sino ang nagpahilom sa kanya, sumagot siya, ang lalaking tinawag na Jesus, ang nagpapagaling sa akin. Even po tayo, brothers and sisters, no? Ano ba itong couples for Christ? Pero nakikita po niyo, mga simpleng tao, yung mga kapatid po natin na hindi nagsasawa na maghanda kung anong meron. So yun po. And then, ating mga kapatid na music ministry. Alam po mali yung mga music ministry po, nagpa-practice pa ho yan sila. Ang pagkakaalam ko, pagka hindi mag-practice, walang microphone. They joke lang po. Lagi po sila magkakasama. No? Even yung uniform po nila, no? Lahat ba nakamaong? Hindi. Lahat po. Kaya ang saya dito sa Couples for Christ, very simple. Simple yung mga tao dito. Tapos, masaya po dito sa brothers and sisters. I'm sure, nakita po nyo kami ni Chari, 39 years. 31 years kami sa Couples for Christ. The next is, when the blind man, was asked for the second time who cured him, he responded that the man was a prophet. Parang kanina pa yun. Ayun, yun. The transformation has come to his fullness towards the end of the story. The blind man becomes a believer in his final statement, Lord, I believe. Brothers and sisters, kung babalikan po natin, kasi mas na-feel ko po yung na itong blind man na to, pinoses po talaga ng Panginoon. Mababasa po yun sa Bible na dumura siya. And then, ginawa niya yung putik at pinuna sa kanyang mata. And then, inutusan niya yung tao na lumakad ka, hugasan mo doon sa river ng Siloam. Tapos nung nung bumaba siya,
bago siya, no, nakakaaninag na siya. Parang tila may mga kahoy. Pero mga tao pala yun. So finally, brothers and sisters, nung umakyat siya, ano na siya? He cured. And then declared, Lord, I believe. So yun po, brothers and sisters, ang pagbabago po ay umiikot sa pinakapuno ng kwento. Ang bulag na lalaki ay naging isang mananampalataya sa kanyang huling pagpahayag. Sabi nga niya, Panginoon, ako ay naniniwala. Na-feel po ba ninyo nung sa tagal ng talk, mga series of talk, naisip po ba niyo na matapos po ninyo ito? Alam po ba niya, konting sharing lang po, nung unang kaupo kami dyan, feeling ko talaga, sabi ko, hindi ako mamamatay. Kasi dahil medyo, hindi ako mabuting tao eh. Medyo may something na hindi maganda sa pag-uugali ko. Sabi ko lang sa sarili ko, after na mag-graduation or dedication, ang laki ng nawala sa pag-iisip ko ng masama. Kaya sa totoo lang po, nagbago din ako. Malaking bagay. And brothers and sisters, may tanong ako sa inyo ngayon. Pakisabi nga po, pakibasa nga po. Are you now ready to proclaim Jesus as my Lord? Kaya po ba natin sabihin? Si Jesus ang ating Panginoon? Amen. So meron may kwento akong gusto ibahagi sa inyo, hindi ito tungkol sa isang santo o isang bayani sa kasaysayan. Ito ay kwento ng isang ordinaryong tao. Ako, tulad ninyo, marami akong desisyon kailangan gawin sa araw-araw. Alin ang uunahin, ano ang mahalaga, at kung sino ang susundin. Pero dumating ang punto na kailangan kong itanong sa sarili ko kung si Jesus ang totoo kong Panginoon, bakit hindi siya ang una sa lahat ng desisyon ko? Simula noon, hindi lang siya naging bahagi ng buhay ko. Siya na ang naging direksyon. Brothers and sisters, handa ka na rin bang gawing Panginoong Hesus? Hindi lang ng iyong pananampalataya, kundi ng buong buhay mo. Kaya ba natin to, brothers and sisters? Sumagot lang po tayo ng amen. Amen? Amen. Alam po nyo, may konting sharing po ako. Kami po ni Chari bilang mag-asawa, tinawag po kami sa mission ng Couples for Christ. Alam po nyo, nung unang mission po namin sa Palau, nag-mission po kami sa Palau, pero dahil iba kasi yung pangalan ko eh. Ang pangalan ko sa sa munisipyo ay Eugene. Tapos, yung tunay kong pangalan, Chuhenes Apor Takokong. So, taga Cebu po ko. Walang passport. Madaling salita po, nung nasa couples na kami, nag-try po kami na kumuha ng passport. Try lang, wala namang masama eh. Eh si Chari, hindi po siya naka-register. Late registration po siya. Finally po, fast forward, nakakuha po kami ng passport, and then nag-decide po kami, unang lipad natin, mission. Sabi ko, sige, try natin. So, pinagdadasal po namin, brothers and sisters.
Finally, napili po kami pumunta ng Palau. Kasi ang Palau po, mission po ng Cavite yun sa atin. First mission sa Palau, and then, binigyan ako ng talk. Ang talk ko po ay talk 6. Talk 6. Pagdating ko po pagdating sa Palau, sabi ko, ayaw kay Charima, magpapadelay. Hindi tayo attend ng ikukwento na nila kung anong gagawin yung briefing. Sabi ko, hindi tayo pupunta. Kasi magtutok pala doon. Dapat tagadala lang tayo ng mga gamit. So, dahil may flight na kami, madaling salita po, nag-aral-aral naman ako ng talk 6. Basta pagdating noon, talk 5 ako. Hindi ako nagtutok dito. Sabi ko, ano ba naman ito? Parang binalikan ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba ito? O di ba mission ang gusto mo? Yan, mission yan. Finally, brothers and sisters, pagpasok pa lang namin sa immigration, doon sa Palau, kasi yun nga, sabi ko sana, hindi ako magaling mag-English English yung, sabi nung, one at a time. Ano ba yung one at a time? Kailangan sumunod ako sa asawa ko kasi siya yung magaling mag-English Mabuti na lang, medyo nagkaroon ng doon sa kabila. So, hindi na malaya ng magtanong kung kami dalawa na. Alam nyo, tinanong kami, saan kayo pupunta? Ay di ba hindi kami umatin ng briefing? So, walang briefing. So, saan kayo pupunta at sino pupuntahan nyo? Ang pupunta pala namin ay pare, yung si Father Ras. Tapos hindi sasabihin ng mission. Kasi pag mission pala, kailangan palang dokumento. Dapat marami kang dalang dokumento. So, pupunta ka, bibisit lang. Alam nyo, inantay ko na lang na i-deport kami. Kaakit lang namin sa Palau at i-deport. Yung aeroplano doon, nilipad ulit, next week na. So sabi ko, sige, bago tayo mag-deport dito, nagsawa na tayo dito sa Palau. Parang ganyan ako mag-isip Sabi ko, brothers and sisters, talagang totoo ito. Alam nyo, it's a miracle. Merong nauna sa amin, may dalang gitara, mga misyonaryo, pero ang sinabi ng desisyon ng tawag ito? Consul, sabi niya, bigyan kami ng 15 days. Binigyan kami ng 1 month. Tapos yung aming ay 15 days lang. Sabi ko, grabe ang Diyos, 15 days ang binigay doon sa mga missionary, kami ay 30 days. Sabi ko, may posible pala talagang mangyayari, pagka ang Diyos na kumikilos. Pagdating doon, hindi namin may bigay kasi yung number namin ay smart. Meron palang Palau number, so hindi namin kung anong series yun. Dahil nga hindi ka kami matand ng briefing, dahil matigas nga ang ulo ko. So finally, brothers and sisters, may sumundo naman sa amin. Nung sumundo, maayos naman. At nakarating kami doon. Yun nga, nag-talk ako doon ng talk 5. Tapos, serious, ang daming talk pala. Hindi lang pala yun. Alam nyo, sabi kasi ng team leader, huwag niyong pahabain ng talk. Kailangan, mga 15 minutes. So, anong gagawin dyan sa 15 minutes? Kung mag-joke pa ako, dumugo na yung ilong nila. Nosebleed. Kasi Bisaya yung isi-share ko. Di ba? Pagdating ng kwento ko yun, marami palang Bisaya doon kasi sa likod lang ng Davao, yung Palau. Yung mga nangingisda, pumupunta na doon at yun ang nahuhuli, doon na sila tumira. Walang imposible, brothers and sisters, sa pagka ang Panginoon ang ating susundin. So, yun po. Siguro pag-uusapan natin kung ano yung growth, growth in holiness. Ayan, yung sa 1 Peter, ang pagbabago sa
ang paglago sa kabanalan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa mali, kundi sa aktibong pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo tinawag na maging banal sa bawat aspeto ng ating buhay at iniisip, sinasabi, at yung ginagawa natin. Habang tayo po patuloy na lumalapit sa Diyos, hinuhubog niya tayo upang magpakabanal tulad niya. Banal sa pag-ibig, banal sa paglilingkod, banal sa pamumuhay. Amen po ba? So brothers and sisters, ito po'y buhay natin. So yung growth in discipleship naman, growth ng discipleship, na maging disciple ng Panginoong Isus, mapabasa po niyo, brothers and sisters. Pakibasa nga po. In discipleship, to be disciples of Jesus, we have to carry our own crosses. I'm sure, brothers and sisters, yung mga katabi nyo, hindi nyo cross yung gano'n. Mahaba pa sana yung kwento ko, pero mahaba na rin yung tinok ko. I'm sure, yung katabi nyo, hindi nyo cross yan. Katuwang! Yun ang katuwang, hindi cross, brothers and sisters. So, katuwang po yan. Alam niyo, brothers and sisters, hindi po talaga perfect. No? Sometimes, talagang nagkakaproblema po tayo. Pero kailangan, brothers and sisters, maisip o dapat mag-isip po tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. So, next is greater commitment to service. Alam po nyo, pagdating sa service po, kami ni Chari, dahil hindi nga po ako marunong noon, nagpapasilitate po kami, hindi ako marunong mag-ama namin. Lalo na yung amahan namo. Kasi yung amahan namo po, brothers and sisters, ayun po yung Bisaya. Hindi ako nagsisimba doon. Nagsisimba lang ako dito sa Manila dahil may girlfriend at may asawa akong si Chari. Kasi pagka hindi ka magsimba, malaki ang problema namin, mag-aaway kami. So sunod-sunod lang, no? Yung mga lalaki, sunod-sunod lang sa asawa. Ang sabi nga dyan, pag sumunod ka sa asawa mo, God bless sa'yo. Di ba? Amen ba? Parang mahina yata yung amen. So, nag-commit po talaga kami sa service. So, mahaba yung marami po kami pinuntahan through Couples for Christ. Nakarating po kami ng Australia, nakarating din po kami ng Kenya, dahil sa Kids for Christ. Marami po kami napuntahan. Awa ng Diyos. So, commitment lang ang kailangan. Dahil ang Panginoon po, God wants us to raise up families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Ito po yun. Awa ng Diyos po yung family po. Talaga namang nakakatuwa po. Pag kami sa pamilya, may share ko lang, no? Tapos yung mga inaanak namin, hindi naman kami nagyabang. Yung inaanak namin siguro naka 100 pills na. Marami na. Kasi yung mga singles for Christ, ayun, laging kami ang ninong at ninang. Hindi nga minsan malabahan yung damit na sinusuot that time. No? Kasi bata pa si Tarzan that time. Ayun, matanda na si Tarzan. Kaya nalipat na po kami sa Couples for Christ. Dito na kami sa cluster na ito. Ay, awa ng Diyos po. Meron po talagang pagbabago sa pamilya po namin. So, brothers and sisters, transformation through Couples for Christ. Nais ng Diyos na matatag tayo ng pamilyang puspos ng Espiritu Santo upang baguhin ang mukha ng mundo. Ano ang maaari natin gawin upang sa katuparan ang kanyang layunin para sa atin? To transform our life
through Couples for Christ. Brothers and sisters, malaki po talagang pinagbago namin, no? Dati, parang wala lang. Noong nasa Couples for Christ po kami, ang laki po ng binago sa aming buhay. One time po, ginawa po namin ng paraan ng mga kapitbahay. Ini-evangelize po. Tapos, actually, kausap ko nga si... na-assign po kasi kami sa Central Visayas noon. Tapos kausap ko si Bishop Ray Evangelista. Para bang lumayo eh. Sabi niya, Dong, malayo na pala yung service ninyo. Na-try mo ba na i-evangelize yung mga kapitbahay ninyo? Bishop, pasensya na po, hindi po talaga. Baka, ginong ko nga eh. Sabi ko, baka hindi maniwala sa amin. Kasi minsan, yung problema natin, mas nakikita nila yung mga mali po natin. So, mas maganda pa yung mag-serve sa iba. Kaya, alalay po kami, no? Nagdahan-dahan. Kasi hindi naman po ito mababago sa isang iglap. Naniniwala po ba tayo, brothers and sisters? Pagpasok po natin sa community, hindi bigla-bigla na mababago po tayo. Sana po araw-araw, may kunting pagbabago. Huwag naman po natin pilitin na, tapos backslide, no? Dati, parang ganito, kung ano yung ginagawa mo, nagbabago ka, pero ang bilis din bumalik. No? Sana, brothers and sisters, hinay lang. Well, oo naman, pwede naman magbago, and then later, sana tuloy-tuloy. Pag-usapan po niyo sa kabiyak sa mag-asawa po. Kasi iba po talaga yung buhay ng Pakibasa na po, we will continue to grow in personal holiness through our regular prayer, time, and scripture reading, reflection, and study, through our faithfulness to the covenant of Couples for Christ, and through the CFC Formation Program. Alam po ba ninyo, brothers and sisters, dyan lang, binasa ko lang yan before, parang sabi ko sa inyo, hindi ako marunong mag-ama namin eh. Along the way po natututo. At ngayon naglilid na ako ng rosary. Dati po, yung asawa ko, nagro-rosary. Bahala ka dyan, rosary ka na. Minsan, parang, hindi ka ba talaga magro-rosary? Ako pa yung galit eh. Pero ngayon, na-feel ko po si Mama Mary. Ang galing pala. Kaya, mga ilang taon na rin. So, awan ng Diyos, naglilid na rin po ako ng rosary. Hindi man pala masama yung mag-lead ng rosary. Bagkos nakakatuwa. So, brothers and sisters, dito sa community, sabi nga, 10 to 15 minutes, dapat merong regular prayer. Tapos meron din scripture, magbabasa ka ng Biblia. Pwede naman po, pahinay-hinay nga lang. Kung sanay na po kayong mag-pray, why not? Pwede nga, 30 minutes. So yung scripture reading, ganun din. Tapos may reflection and study. Brothers and sisters, sa covenant, meron po tayong covenant, babasahin niyo mamaya siguro. Brothers and sisters, pwede pakibasa ulit. We will develop a greater commitment to evangelization. Evangelization is the global mission of Couples for Christ. After po itong CLP ito, brothers and sisters, ang tawag po sa inyo ay, ano na tawag sa inyo? Siyempre, mga pangalan pa rin ninyo. Hindi naman mababago yun. Pero minsan nga, pag nagkakamali tayo, member pa naman ng Couples for Christ yan. Kaya na, no? Parang kasama na yung Couples for Christ sa pangalan natin. Kaya, brothers and sisters, may kwento nga dito eh, para lang din magising kayo, na may kotse daw, kung ano nung ginagawa. Tapos nakita nung couples din, magkasama sila, na couples, parehang magkapatid. Sabi niya, uy, di ba couples for Christ? Grabe naman mag-drive yun.
Sabi ng leader na nag-drive din. Sabi niya, hindi, driver yun. Driver yun. Hindi yun may-ari ng Couples for Christ na yun. Nag-gets po ninyo? Na ginagawa ng paraan. Kasi nga po, pagka nakalagay na yung Couples for Christ, nagbabago na. Ako sa totoo lang, ang laki ng pinagbago ko. So, ito na po kami, kaya nga po kami, nagpunta po kami Kenya. Ito po yun. Because of Couples for Christ. And then ito yung mga anak ko pala. Ito si Christian, yung pangalawa. And then si Tiffany, yung panganay. Yung bunso, si Tim. Yan po sila ay mga Couples for Christ na rin. Maliban doon kay Tim. Si Tim ay Youth for Christ. Pero hindi po siya active. Kaya sabi ko nga, brothers and sisters, lahat po tayo akala natin tayo banal na. Minsan po talaga meron tayong problema sa pamilya. No? Eh, pagdasal niyo rin kami. Pagdasal namin kayo. Lahat po tayo. Kasi, Youth for Christ nga, hindi naman active. Tapos leader tayo. Leader ako. Di ba? Hindi siya ganun kadali. So, yun po, yung talk ko, actually, yun yung parang yung may picture kami dito na kailan lang, para lang din pupunta po kami ng 5 minutes, 3 minutes na. Ang Couples for Christ na gano'n po ng global sa ating kalimutan ko yung pumunta po kami ng Europe, sa Italy. Tapos tama-tama po noon, si Pope Francis po, buhay pa noon, naka-schedule po na mag-meet po ang Couples for Christ at saka si Pope Francis. Namatay po si Pope Francis. So pumalit po si Pope Leo. Si Pope Leo po, kami po yung first audience ni Pope Leo. Kaya sabi ko nga brothers and sisters, ako po pinanganak na anak po ng mahirap. Pero pag tinignan po ng sitwasyon, dahil sa Couples for Christ po, nakarating po kami ng Europe, sa Rome, Italy, nung nakaraan lang buwan, 3 months ba? June pala. So, nakikita po, ako, sabi ko nga sa sarili ko, hindi naman po kami banal, pero nagpupumilit na magiging banal. So, awa ng Diyos po, nakapag-mission, very simple. Hindi po kailangan tumambling para makilala ang Couples for Christ. Hinay-hinay lang po, basta patuloy lang po kayo mag-asawa na magdasal, magkaroon po kayo ng household meeting. So, ikukwento po yun sa team leader natin. So, yun lang po, maraming salamat. And the Lord has chosen you. Hindi po ito, hindi po aksidente po na tinawag po kayo. Ito po ay calling po sa ating brothers and sisters. In God we praise. Salamat po. Picture tayo. Brother Dom, dahil sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon, meron po kaming munting alaala para sa... Salamat po. Sige po, tutuloy ko na lang, bro.